Paano ba justify ng mga kaalyado ng administrasyon yung mahinang anti-dynasty bill sa Kamara? Huwag kayong magpadala sa PR, walang pangil iyong panukalang umuusad ngayon sa House of Representatives. May point yung maraming kritiko, yung mga dynasty today will remain dynasties if this bill is ever signed into law. Ito po ay isang budol. Budol. Pero himayin natin yung talking points ng House Majority during plenary debates para hindi kayo mabudol ng panukalang ito. Una, ipinagmamalaki ng Kamara ang supposed research nito nagsasabing libo-libong pamilya ang madi-displace kung pumasa ang kanilang anti-dynasty bill. Sinasite nila ang preliminary and still unpublished findings ng sariling research department ng Kamara na nagsasabing 54% o 9,852 local possessions ang kasalukuyang hawak ng dynasts. Hindi malinaw kung ano ang dynasty relationship ng mga individual na kasama sa bilang ng Kamara, pero let's assume na those are within the second degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin, asawa, magulang, anak, kapatid, lolo at lola. Even if this bill passes, the political families can easily find a workaround by fielding relatives na hindi covered ng restriction. Pwedeng pamangkin, tiyuhin o tiyahin, at pinsang buo. Given how tight-knit Filipino families are, hindi naman malabong yung pinaka-pinagkakatiwalaan mo sa politika ay pinsan mo. Lalayo pa ba tayo? Isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Pangulo ay ang kanyang pinsan na naging House Speaker pagkaupo ni Marcos sa Malacanang. Pero bakit nga ba gung-ho ang House Majority on keeping the prohibition within the second degree? Ang justification number 2 ng Kamara, suportada raw ito ng COMELEC at may basis din daw from history. Sabi kasi ng COMELEC, logistical nightmare mag-verify ng relationships kung ang ban ay hanggang sa 4th degree of consanguinity. May point naman from an operational perspective. Iginiit din ng bill sponsor na si Zia Alonto Adyong na maging ang mga nagsulat ng konstitusyon hindi nagkaroon ng consensus kung hanggang saan ang ban. Kaya nga we ended up with a constitutional provision that says bawal ang mga dinastiya pero bahala na ang kongresong mag-define what that means. Let's be clear, yung mga matagal nang naglalobby ng anti-dynasty bill, hindi naman sarado sa negotiations. Sa Senado nga, ang pinalusot ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang komite ay nagtatakda lang ng second degree limit. But we have to look at the fine print of the House version. Napaka-creative ng sino mang nagsulat nito. Kung sa Senado, in general, tig-isang kamag-anak lang sa national level at local level ang pwede, sa House, pwede ang isa sa national, isa sa bawat provincial government, isa sa bawat city o municipal government, at isa sa bawat congressional district. Wala ring prohibition sa mga dinastiyang nag-hijack ng party-list system at mga kapamilyang immediately ihahalili sa incumbent official na humaharap sa term limit. And that's the third talking point of the House Majority. Kailangan daw respetuhin ang will of the people. Ito ang pinakagasgas na argumento ng mga dynasts, na taong bayan pa rin ang magpapasya kung gusto nila ng mga dinastiya bilang kanilang mga leader. It casually ignores the reality that their grip on power does tilt the favor against newcomers who are less likely to succeed in politics. Success stories happen, such as when Mark Anthony Santos defeated Cynthia Villar in Las Piñas City. But that's a fairy tale story. Santos is a unicorn. This is not the norm. Sabi ni Congressman Adyong, kailangan kasing balansehin ang constitutional responsibility ng Kongreso na magpasa ng anti-dynasty law sa karapatan ng mga mamamayang bumoto ng sino mang gusto nila at karapatan din ng mga politikong maihalal sa pwesto. If we disallow a certain family simply because they share the same family, that is tantamount to undue disqualification even if they have not done anything wrong. Kung pumasa ang panukalang ito, this will hardly impact the Adyongs, the Ds. There are 17 of them in government, and the Marcoses. At matapos ang matagal ng panahong hinihintay ng ating mga kababayan, isinulong ng kapulungan ang Anti-Political Dynasty Bill. At kung lumusot man ito sa Kamara, expect resistance from the Senate kung saan may 4 na pares na magkakapatid. Hindi malabong palabnawin pa ang malabnaw na panukala to begin with. That is if hindi ito hahayaang mapanis. The last time the House came close to passing an anti-dynasty bill was in 2014 under the leadership of Sonny Belmonte. Hindi rin ito nagtagumpay dahil sa maraming efforts na palabnawin ang panukala. In the end, Belmonte admitted defeat and said he did not want to pass what he calls a showpiece, a toothless legislation that doesn't say anything. Ang ibinabandera ngayon ng Kamara ay panukalang walang pangil, except they want you to think it will be a major win for the country.
That's a PR play that you should not easily embrace. I'm Dwight De Leon, and for more stories, visit the Rappler website or download the Rappler app.